tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray ho. Diyos Ama na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin at sa panibagong hiram na buhay sa araw na ito upang kami po ay makapaglingkod sa inyo. Salamat din po Panginoon sa dugo ng Panginoong Hesus na ibinigay ninyo sa amin upang mapatawad ang lahat ng aming mga kasalanan sa krus, minsan magpakailanman. Kaya ngayon, bilang mga banal na anak ng Diyos, kami po ay naparito sa harapan ninyo upang patuloy na pag-aralan at makinig ng inyong salita upang matuto ng mga salita ng Diyos na dapat naming maisabuhay. Panginoon, sa oras na ito, buksan niyo po yung puso ng bawat isang narito ngayon upang mapakinggan nila yung kalooban ng Diyos at ibilagay niyo rin po sa aking mahihinang bibig, maipangaral ko lamang po yung mga salita na ayon sa inyong kalooban. Magmula po sa simula hanggang sa matapos, kami lamang po ay umaasa at nagtitiwala sa tulong at pagtuturo ng banal na Espiritu. Ito ho yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagligtas. Amen. Buksan po natin Marcos, Kapitulo 10, sa versikulo 45. Bagong tipan, Mark chapter 10, sa verse 45. Aklat ni Marcos, Kapitulo 10, sa versikulo 45. Chapter 10, sa verse 45 po. Babasahin po natin ng sabay, 3, 2, 1. Sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Kaya muli po, welcome po sa ika-12 session ng ating pong Fruitful Beginning. Ito na ho yung ating huling session sa pag-aaral ng ating Biblia sa ating Fruitful Beginning series. At nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil hanggang sa oras na ito, marami sa ating mga brothers and sisters ang walang humpay na dumalo, hindi umabsent at nagpatuloy hanggang sa oras na ito. Kaya una sa lahat, maraming salamat po sa Diyos at maraming salamat din po sa inyo. Sa araw na ito, yung topic po na naibigay sa akin ay patungkol po sa serving. Pagkatapos po nating maligtas, napakahalaga po na maunawaan natin yung kahulugan ng salitang serving. Sinabi po sa ating main verse, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Yung Panginoong Hesus ay pumarito sa sanlibutan hindi upang maglingkod, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay yung kanyang buhay na pantubos sa marami. Kaya mula sa buhay ng Panginoong Hesus, makikita po natin yung maraming bagay kung paano siya naglingkod at maaari natin itong kapulutan ng aral. Kaya sa atin na mga naligtas, lalo na po sa ating mga bagong saved na brothers and sisters, maganda po na maunawaan natin through this session kung ano ba yung mga dahilan kung bakit tayo maglilingkod, ano yung tamang saloobin o attitude sa paglilingkod, at ano yung makukuha nating benepisyo sa paglilingkod o sa ating pagsuserve sa Panginoon. Tignan po natin, 1 Corinto chapter 6, sa verse 20. Ito po yung unang dahilan kung bakit kailangan nating maglingkod sa Panginoon. 1 Corinto chapter 6, sa verse 20. Alam ko po, madali nang hanapin yung mga verse kasi mamaya, graduation na. 1 Corinto chapter 6 sa verse 20, basahin din po natin ito, 3, 2, 1. Sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaya tayo po ay binili sa isang halaga. Ito po yung halaga ng dugo ng Panginoong Hesus. Ano po yung unang dahilan kung bakit kailangan nating maglingkod sa Panginoon? Dahil tayo po ay binili sa halaga, binili tayo ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayo po ay naligtas, at kailangan po nating paglingkuran yung Diyos. Bakit? Dahil tayo po ay ligtas na. Yung mga taong hindi ligtas, hindi sa kanila nire-require ng Diyos yung paglilingkod. Bagkus, sa atin ng mga naligtas, hinihiling ng Diyos na tayo po ay maglingkod sa Kanya. Bakit po? Sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalatiin ninyo ang Diyos ng inyong katawan. Kaya sa atin, kailangan nating ibigay yung ating sarili bilang paglilingkod sa Panginoon. Kaya sinabi po, di ba, Hebrew chapter 9 sa verse 12, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo,
siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Yung halaga ng dugo ng Panginoong Hesus, yung dumanak sa krus, yun yung naging halaga ng ating kaligtasan. Kaya ngayon, pagkatapos po nating maligtas, hinihiling ng Diyos sa atin na tayo po ay maglingkod sa Kanya. Alam po natin ito. Probably, yung ilan po sa inyo, bago maligtas, bago makapunta dito sa ating church, ay meron na pong mga paglilingkod na ginagawa sa dating simbahan natin noon. Pero I can say na hindi po yung tunay na paglilingkod. Ito yung paglilingkod na patay, paglilingkod na hindi tinatanggap ng Diyos. Sinabi po sa Efeso chapter 2 sa verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Kaya noon, bago tayo maligtas, kahit na iniisip natin na tayo ay naglilingkod sa Diyos, pero hindi po ito counted ng Diyos. Ibig sabihin, nag-uumpisa yung tunay na paglilingkod sa Kanya nung oras na tayo po ay naligtas. Kaya kung ligtas ka na, sure na talaga, 100% na napatawad na yung mga kasalanan, then God is asking you na maglingkod sa Kanya. Bago po namatay si Josue, nagbilin po siya sa mga Israelita. Ano po yung kanyang naging bilin? Tignan natin. Joshua chapter 24. Joshua chapter 24. Sa verse 14 hanggang verse 15. Ngayon po ay tinatalakay natin na yung unang dahilan kung bakit tayo po ay naglilingkod ay dahil sa ligtas na po tayo para ibalik, tumbasan yung pong biyaya ng Diyos na ating natanggap. Dito po sa Joshua chapter 24, ito po yung mga salita na sinabi ni Josue bago siya mamatay. Basahin po natin yung verse 14 at verse 15. Ito po yung huling habili ni Josue sa mga Israelita. Sige ho, verse 14, 3, 2, 1. Ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran niyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto na inyong pinaglingkuran at inyong paglingkuran ang Panginoon. Verse 15 din po, ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na ang kanilang lupain ay inyong tinitirhan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya yung farewell sermon, yung huling salita ni Josue sa mga Israelita ay, maglingkod kayo sa Panginoon. Sa araw na ito, you must choose. Sino ba yung dapat kong paglingkuran? Dahil tayo po ay ligtas na, hinihiling sa atin ng Diyos, dapat tayong maglingkod sa Kanya. Si Josue po, anong sabi niya sa verse 15, bandang dulo? Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Pero bago niya po sinabi yung mga bagay na ito, meron pa hong sinabi si Josue sa mga Israelita. Ano po iyon? Chapter 23, sa verse 1 hanggang 3. Ito po yung mga salitang sinabi ni Josue bago niya po pamiliin yung mga Israelita na maglingkod sa Panginoon o sa ibang mga Diyos. Sabi po sa verse 1 hanggang 3 ng chapter 23 ng Joshua, sabi ho, babasahin ko, at nangyari pagkaraan ng maraming araw, nang mabigyan ng Panginoon ng kapahingahan ng Israel sa lahat nilang mga kaaway sa palibot, at si Josue ay matanda na at puspos na ng mga taon, ay tinawag ni Josue ang buong Israel, ang kanilang matatanda, mga pinuno, mga hukom, at ang kanilang mga tagapamahala, at sinabi sa kanila, ako'y matanda na at puspos na ng mga taon. Verse 3, basahin po natin, 3, 2, 1. Inyong nakita ang lahat ng ginawa ng Panginoon, ninyong Diyos, sa lahat ng bansang ito para sa inyo, sapagkat lumaban ng Panginoon ninyong Diyos para sa inyo. Kaya dito, ni-remind ni Joshua yung ginawa ng Diyos para sa kanila. Sabi po sa verse 3, inyong nakita ang lahat ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng mga bansang ito para sa inyo. God did something for us. Ano po yun? Yung kaligtasan. Ibinigay niya sa atin yung kaligtasan, katumbas ng buhay ng kanyang sariling anak. So bakit kailangan nating maglingkod sa Panginoon? Upang tumbasan yung biyaya na ibinigay niya sa atin. Sa English, to repay God's grace. Kaya bilang mga naligtas, sa ating paglilingkod, ito ay pagtanaw ng utang na loob sa biyaya ng Diyos na ating natanggap. Kaya nga sinabi ni Pablo, unang Korinto chapter 15 sa verse 10,
Sige ho, buksan na lang natin. Unang Korinto chapter 15 sa verse 10. Hindi ko alam, parang mas na-excite ako kaysa sa mga gagraduate. Unang Korinto chapter 15 sa verse 10. Sorry ho. Unang Korinto chapter 15 sa verse 10. Chapter 15 sa verse 10. Babasahin po natin ito. 3, 2, 1. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Si Pablo ay nakapaglingkod sa Diyos. Bakit? Dahil sa biyaya na kanyang natanggap. Sinabi niya dito, sa halip ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Para tayo po ay makapaglingkod sa Diyos, remember yung grace na natanggap natin sa Kanya. At kapag ganoon, hindi tayo napipilitan, hindi mabigat at mayroon tayong pagkukusa, willingness na maglingkod sa Kanya. Kaya ngayon, pangalawang bagay, ano po yung dahilan kung bakit natin kailangan maglingkod sa Diyos? Pangalawang bagay po ay, pinagkalooban tayo ng Diyos, yung bawat isa sa atin ang kakayanang maglingkod. Each one of us, meron pong ability at talent na ibinigay yung Diyos para tayo po ay makapaglingkod sa Kanya. Tignan natin, Roma chapter 12 sa verse 6. Sa Roma, kapitulo 12, sa bersikulo 6, babasahin din po natin yung verse 6. Roma, kapitulo 12, sa bersikulo 6 po. Kung nakita niyo yung verse 6, sige ho, basahin natin. 3, 2, 1. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Kaya sinabi po, tayo ay mayroong mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Bawat isa po sa atin ay binigyan ng Diyos ng talent at ng abilidad. Ayon sa abilidad na ito, hinihiling ng Diyos na ipaglingkod natin ito sa Kanya. Halimbawa po, matatapos na yung ating Fruitful Beginning series. Tama? Yes. So pwede na po tayong pumasok sa mga gawain o ministry, mag-volunteer sa mga ministry na mayroon tayo sa church. Halimbawa na lang, merong timbre, maganda yung timbre ng iyong boses. So anong ministry yung pwede mong applyan? Yes, choir. Pwede tayong umawit ng papuri sa Panginoon gamit yung ating magandang boses sa ministry ng choir. Then, halimbawa naman, medyo magaling ka sa technology, maalam ka sa computer. So ano yung pwede mong pasukin na ministry? Yes. Ulit po? Yes, media team. Kung marunong ka mag-edit, kumuha ng picture, pwede kang pumasok sa media team. Halimbawa, marunong ka rin, magaling ka magpatigil, magpatahan ng mga bata. So anong pwedeng ministry yung pasukin? Teachers or Sunday school. O halimbawa, marunong ka magmaneho. Ano yung pwedeng ministry na pasukin mo? Yes, yung ating driving team. O halimbawa, meron kang lasa sa pagluluto. Ano po yung pwede mong pasukin? Yes, cooking team. Pwede tayong mag-volunteer sa ating mga mothers na magluto. O halimbawa, magaling ka maglinis ng church. Maglinis. Ano po yung pwede mong gawin? Yes, cleaning team. O halimbawa, marunong ka mag-maintenance ng mga facility. Ano po yung pwede mong pasukin? Yes, yung facility maintenance, yung pangangalaga ng ating mga pasilidad. O halimbawa, magaling kang makipagsimpatya, mag-comfort sa mga kapatid. Ano yung pwede mong pasukin? Funeral team. Joke lang. Opo, meron tayong ganon. Yung mga nag-a-assist sa ating mga namatay na kapatiran. Okay? Pero kung gusto mo yon, pwede naman. Hindi naman po ipagkakait yun sa'yo. Pero tapusin mo muna yung fruitful beginning. Pero anyway, ang punto po dito, ano't ano man yung katangian na mayroon tayo at abilidad, ito po ay pwede nating magamit sa Diyos. Buksan natin, 1 Korinto, chapter 7, sa verse 7. Pati pala yung pag-a-assist sa funeral, pwede pala yun. Nakita ko na rin yung ministry na pwede kong pasukin. 1 Korinto chapter 7, sa verse 7, basahin po natin ito, 3, 2, 1.
Ibig ko na sana ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao'y mayroong kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos, ang isa'y ganito at ang iba'y ganoon. Kaya ayon po sa abilidad at talent na ibinigay sa atin ng Diyos, pwede po tayong mag-serve sa loob ng church. Ngayon, kung hindi mo po alam kung anong porte na meron ka o nalilito ka kung ano yung pwede mong pasukin, doon na po papasok yung ating mga leaders o yung ating mga minister. Pwede kang magpa-counsel for advice kung ano ba yung pwede mong maitulong sa paglilingkod sa ating church. Okay ho? Kaya yun po yung dalawang unang dahilan kung bakit dapat tayong maglingkod. Una, dahil gusto natin na ibalik, tumbasan yung biyaya na ating natanggap. Pangalawa, binigyan tayo ng kaloob na pwede nating magamit para sa Diyos. Ngayon, sa ating paglilingkod, ano ba yung tamang attitude or saloobin habang tayo po ay naglilingkod? Tignan natin, John chapter 21, Aklat ni Juan, Kapitulo 21, sa verse 15 po. John chapter 21, sa verse 15, verse 15 hanggang 17, babasahin po natin ito, 3, 2, 1. Pagkatapos silang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Sa ikalawang pagkakataon ay sinabi niya sa kanya, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sinabi sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 17, sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 ulit nang sinabi sa kanya, minamahal mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Kaya dito, makikita po natin, yung background po nito, si Pedro, ipinagkailan niya po yung Panginoong Jesus. Ilang beses po? 3. Pero dito, yung Panginoong Jesus, tinatanong niya po yung si Pedro. Ano po yung itinanong niya kay Pedro? Minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Ano po yung sagot ni Pedro? Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Pero 3 ulit po itong binanggit ng Panginoong Jesus yung tanong na ito. Para saan po at bakit? Ito po ay upang ipaalala sa atin yung maganda at mahalagang detalye para po sa ating paglilingkod. Ano po yon? Yung pagmamahal natin sa Panginoon. Bakit tinanong ng Panginoong Jesus si Pedro ng 3 ulit? Para i-check yung pagmamahal niya sa Panginoon. Bakit si Pedro ay naglilingkod sa Panginoon? Kasi mahal niya yung Panginoong Jesus. Kaya dito, makikita natin, yung Panginoon, gusto niyang alamin yung pagmamahal ni Pedro. At dahil mahal ni Pedro yung Panginoon, kaya siya naglilingkod kay Jesus. Sa atin ganun din naman po. Yung unang attitude sa ating paglilingkod, dapat meron tayong mapagmahal na puso. Ginagawa natin yung paglilingkod sa Diyos kasi gusto natin, dahil mahal natin yung Panginoong Jesus. Meron tayong mapagmahal na puso sa Diyos. Tandaan po natin, gaya po ng alam na ninyo, yung Diyos yung unang nagmahal sa atin. Kaya, nagagawa nating mahalin pabalik yung Diyos. Ganito rin po, yung ating puso, gusto itong makita ng Diyos sa ating paglilingkod. Sinasabi ng iba, mahal ko yung Diyos, pero they never serve yung Diyos. Pero sa atin, kung talagang minamahal natin yung Diyos, magagawa mo po itong maipakita sa paglilingkod mo sa church, sa mga brothers and sisters, at sa iba pang mga gawain tungkol sa Diyos. Bigyan ko po kayo ng example. Genesis chapter 29. Genesis chapter 29. Sa verse 18 hanggang verse 20. Babasahin ko para sa inyo. Genesis 29 verse 18 to 20. Mahal ni Jacob si Raquel, kaya't kanyang sinabi, paglilingkuran kita ng 7 taon dahil kay Raquel na iyong anak na bunso. Sinabi ni Laban, mas mabuti na ibigay ko siya sa iyo kaysa ibigay ko siya sa iba. Tumira ka sa akin. Verse 20, basahin po natin. 3, 2, 1. At naglingkod si Jacob ng 7 taon dahil kay Raquel,
Dahil sa Kanya, naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig niya sa Kanya. So ano po yung motivation ni Jacob sa kanyang paglilingkod para sa magiging asawa niyang si Raquel? Pag-ibig. Sabi po sa verse 20, naglingkod si Jacob ng 7 taon dahil kay Raquel na sa kanya'y naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig niya sa kanya. Kaya sa ating paglilingkod, yung unang dahilan po nito or attitude po natin ay pagmamahal sa Diyos. Kung talagang mahal natin yung Diyos, voluntarily tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Kaya dito, si Jacob, naglingkod siya para kay Raquel ng 7 taon. Pero naging ilang araw lang ito para kay Jacob kasi meron siyang pag-ibig kay Jacob. Sa atin po, i-connect ko, minsan nabibigatan tayo sa ating mga paglilingkod. Please remember kung paano ka nagsimula. Bakit mo ba tinanggap yung paglilingkod na ito sa Panginoon? Simple lang po yung dahilan kasi mahal natin siya. Gusto nating suklian yung biyaya na ating natanggap sa Kanya. Kaya sa atin, kapag mayroon pong mga paglilingkod, pakiusap, bago nyo gawin, balikan nyo po kung ano yung layunin, kung bakit kayo naglilingkod. Ano yung motivation mo sa iyong paglilingkod. Ito po yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. Pangalawa, yung tamang attitude po sa paglilingkod, tignan natin, Awit chapter 116, sa verse 12. Ito po yung pangalawang saloobin sa ating paglilingkod. Awit chapter 116 sa verse 12. Babasahin po, 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Pagkatapos po nating maligtas, yung ating pong pananaw ay nagbago na. Yung takbo ng ating pag-iisip po ay nagbago na. Meron na tayong ganitong klase ng pag-iisip at puso na tinatanong, ano ba yung isusukli ko sa Panginoon? So sa pangalawang bagay ng ating attitude po sa paglilingkod ay, kapag may hiniling sa iyo na paglilingkod, ano pong dapat mong sabihin? Opo, Panginoon. Bakit? Kasi gusto nating suklian yung Diyos sa mga bagay na mayroon tayo, sa mga paglilingkod na pwede nating gawin sa Kanya. Kaya, kapag mayroong ibinigay sa iyong paglilingkod o pinakiusapan ka na maglingkod, ano po yung dapat nating sabihin? Opo, gagawin ko po yung best ko, kahit na mahina ako, kahit na hindi ko alam, gagawin ko yung abot ng aking makakaya na maglingkod sa Panginoon. Bakit? Iniisip natin kung ano yung pwede nating isukli sa Panginoon. Tignan po natin, unang Korinto, chapter 1, sa verse 18 hanggang 19. Unang Korinto po, chapter 1, sa verse 18. Sorry po, ikalawang Korinto, chapter 1, sa verse 18 hanggang 19. Ikalawang Korinto, chapter 1, sa verse 18 hanggang verse 19. Sige ho, basahin natin ito. 3, 2, 1. Ngunit kung paanong ang Diyos ay tapat, ang aming sinasabi sa inyo ay hindi oo at hindi. Sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo sa pamamagitan ko ni Silvano at ni Timoteo ay hindi oo at hindi, kundi sa Kanya ay palaging oo. Kaya if God asks yung paglilingkod sa atin, ano pong dapat nating sabihin? Teka lang Panginoon ha, pag-isipan ko po. Ano daw po? Sabi dito, si Jesucristo na ipinangaral namin sa inyo sa pamamagitan ko ni Silvano at ni Timoteo ay hindi oo at hindi, kundi sa Kanya ay palaging oo. Kaya sa atin, kapag tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na maglingkod, ang sabihin po natin ay, Opo Panginoon, gagawin ko yung best ko na mapaglingkuran kita sa abot ng aking makakaya. Bakit po? Yung Diyos yung magsusupply, kahit hindi natin alam gawin, yung Diyos yung magbibigay ng kakayanan para magawa po natin yung isang bagay. Kaya sa atin, kailangan po nating
sumagot sa Panginoon kapag sinabi niyang maglingkod tayo sa Kanya, Opo Panginoon, gagawin ko yung aking best na makapaglingkod sa iyo. Pero sa kabilang banda, may mga Kristiyano na ayaw maglingkod sa Panginoon. Mangilang beses na silang binibigyan ng chance para maglingkod, pero ayaw nila. Bakit po? Abala sila sa gawain ng mundo. Sa halip na paunlakan yung pagiging manggagawa sa loob ng church, mas pinipili nila yung mga gawain sa labas. Pero hindi po sana ito mangyari sa atin. Kapag tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na maglingkod, masikap po tayong tumugon na, Opo Panginoon, gagawin ko yung gampanin na ibinigay mo sa akin sa abot ng aking makakaya. Pangatlo, unang Pedro chapter 4 sa verse 11. Ito po yung pangatlong attitude natin sa paglilingkod. Unang Pedro chapter 4 sa verse 11 po. Verse 11, kung nakita niyo po, babasahin natin ito. 3, 2, 1. Sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo, sa Kanya ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Kaya tayo, sinabi po, ang sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay. Sa ating paglilingkod, kailangan po nating matanggap yung kalakasan mula sa Diyos. Yung lahat ng mayroon tayo, sa Diyos po yan. Yung maayos mong pangangatawan, yung maayos mong kalusugan, yung matalino mong kaisipan, sa Diyos po yan. Pero, sa ating paglilingkod sa Diyos, kailangan din po natin ng espiritual na lakas. Para tayo po ay makagawa para sa Diyos, kailangan po natin ng salita ng Diyos. Sa atin ho, di ba, kapag gumagawa tayo ng mabibigat na gawain, ano po yung kailangan? Pagkain. Kapag kumain ka ng sapat, mayroon kang sapat na lakas para gumawa. Ganun din po sa atin. Kailangan nating maglingkod sa Diyos sa kalakasan na Kanyang ibinibigay sa atin. At ito po ay matatagpuan natin sa salita ng Diyos. Kaya bago kayo maglingkod, make sure na huwag niyong pabayaan yung Bible reading, yung pakikinig ng mga sermon, at yung pagdalo sa ating mga fellowship. Bakit? Yung iba, napakaabala nila sa paglilingkod, pero walang supply ng salita ng Diyos. Kaya, anong nangyayari? Burnout. Napapagod sila. Bakit mabilis napapagod? Kasi walang supply ng salita ng Diyos. Sa atin po, para tayo po ay makatagal sa paglilingkod sa Diyos, kailangan mo ng supply ng salita ng Diyos, kailangan nating maglingkod sa Kanya, sa kalakasan na ibinibigay niya po sa atin. Ngayon, puntahan natin yung pang-apat. Unang Korinto chapter 4 sa verse 1. Verse 1 at 2. Unang Korinto chapter 4, verse 1 hanggang 2. Sa verse 1 at verse 2. Babasahin din po natin, 3, 2, 1. Kaya't ituring nyo kami bilang mga lingkod ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila'y matagpuang tapat. Kaya dito, yung lingkod ni Kristo at mga katiwala ng Diyos, ng hiwaga ng Diyos, ano daw po yung kailangan? Maging tapat. Kailangan tayong matagpuan ng Diyos na tapat sa mga paglilingkod na ibinigay niya po sa atin. Kung binigyan ka ng paglilingkod, hanggang sa abot ng iyong makakaya, gawin mo po yung best mo para matapos po yung katungkulan at yung ministry na ibinigay po sa iyo. Hindi po pag ayaw mo na, ayaw na. Meron pong paraan para po ito matapos. Kaya kailangan natin gawin yung ating best ng may katapatan hanggang sa abot ng ating makakaya, matapos po yung gawain. Ephesians chapter 6 verse 6, sabi, hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi gaya ng alipin ni Kristo na ginagawa ang kalooban ng Diyos mula sa puso. Sa atin, kapag tayo po ay naglilingkod, hindi lang po dahil sa may nakatingin, kundi kahit walang nakatingin, may katapatan, ginagawa natin yung ating dapat gawin. Kaya yun po yung pang-apat. Panglima, puntahan po natin Genesis chapter 22 sa verse 1 hanggang verse 3. Ito po yung panlimang saloobin pag naglilingkod sa Diyos. Verse 1 hanggang 3, babasahin ko para sa inyo. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako.
At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isahang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moraya. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Verse 3, si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Sa verse 3, makikita niyo po yung ganitong salita. Si Abraham ay maagang bumangon. Sa bandang dulo, siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Ano po yung panglimang bagay na attitude sa paglilingkod? Kapag may iniutos yung Diyos sa atin bilang lingkod niya, dapat natin itong gawin kaagad. Si Isaac, siya po yung naging anak ni Abraham at ni Sarah sa kanilang katandaan. Mahal na mahal po siya ni Abraham at ni Sarah. Pero hiniling ng Diyos bilang pagsubok sa kanya, kung talaga bang mahal mo siya, kung mahal mo yung Diyos, ibibigay niya bilang handog na susunugin si Isaac. Then inutusan siya ng Diyos, ano po yung kanyang ginawa? Nagsabi ba siya sa Diyos, Panginoon, kalma ka lang ha, pag-iisipan ko muna, may gagawin muna ako, magpipray muna ako, mag-iisip-isip muna ako. Hindi po. Sabi po, sa verse 3, si Abraham ay maagang bumangon, siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Ganon din po sa atin. Kapag may utos o task na ina-assign po sa inyo, kailangan po natin itong gawin kaagad. Kung babasahin niyo po yung aklat ni Marcos, puntahan natin, aklat ni Marcos, sa bagong tipan po, Mark chapter 1, sa verse 12 po. Mark chapter 1 sa verse 12. Mark chapter 1 sa verse 12. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. At agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang. Sa verse 18, sinabi rin po, kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Verse 20, agad niyang tinawag sila at iniwan nila si Zebedeo na kanilang ama sa bangka na kasama ang mga upahang tauhan at sumunod sa kanya. 21, sabi ho, nagpunta sila sa Capernaum ng araw ng Sabat, kaagad siyang pumasok sa sinagoga at nagturo. Verse 28, agad. Verse 42, kaagad. Verse 43, kaagad. Kung babasahin niyo po yung buong chapter, yung buong mga chapter dito po sa Mark, malimit niyo pong makita yung salitang immediately, sa Tagalog, kaagad or agad. Bakit po? Kapag may iniutos yung Diyos sa atin, gusto niya, gawin natin po ito kaagad. Kaya sana, sa mga brothers and sisters na nabigyan ng paglilingkod, kapag may ibinigay pong task sa atin, do it immediately. Agad po nating gawin. Kung hindi po natin alam gawin, pwede po tayong magtanong. Pero, kung kaya mo namang gawin, ang gusto ng Diyos, gawin ito kaagad. Tignan natin, Roma chapter 12 sa verse 11. Roma chapter 12 sa verse 11. Roma, kapitulo 12 sa versikulo 11. Sige ho, basahin natin yung verse 11, 3, 2, 1. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Kaya para tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon, sabi po, huwag maging tamad. Kailangan nating maging masikap at maging maalab sa espiritu. Kaya sa atin, kailangan nating sikapin talaga na maging masipag at maging maalab sa espiritu para magawa nating makapaglingkod sa Panginoon. God never use yung tamad na tao. Kaya i-check natin yung ating sarili. Kung gusto natin talagang magamit ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya, dapat tayong maging masipag sa paglilingkod sa Kanya. At panghuli, tignan po natin, Awit chapter 115 sa verse 1. Ano po ba yung tamang salobin sa paglilingkod sa Diyos? Ito po yung pang-anim. Awit chapter 115 sa verse 1. Awit chapter 115 sa verse 1. Babasahin po natin ito. 3, 2, 1. Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay ibigay ang karangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at dahil sa iyong katapatan.
Kaya sinabi po ng mga awit, "Wag sa amin, Panginoon, wag sa amin, kundi sa iyong pangalan, ibigay ang karangalan." Kaya sa ating paglilingkod, yung tamang saloobin, ibigay natin dapat yung kaluwalhatian sa Diyos. Minsan, may mga paglilingkod tayong ginagawa at minsan hindi tayo napaparangalan na nabibigyan ng compliment ng ibang mga tao. Hindi nila tayo napapahalagan, pero okay lang po yun. Bakit? Ginagawa natin yung ating paglilingkod para kanino ba? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung para sa sarili mo, pwede kang maghanap ng kaluwalhatian o parangal para sa iyong sarili. Pero ginagawa natin ito para sa Diyos, kaya kahit wala mang pumuri sa atin, we do our best na ibigay yung kaluwalhatian sa Diyos. Then, Isaiah chapter 42 sa verse 8. Isaiah po, chapter 42 sa verse 8. Sa Isaiah chapter 42, sa verse 8, basahin po natin yung verse 8. Kung nakita nyo na, Isaiah 42 sa verse 8, 3, 2, 1, "Ako ang Panginoon, iyon ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian o ang aking mga kapurihan sa mga larawang inanyuan." Ito po yung sinabi ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Hindi niya ibinibigay yung kanyang kaluwalhatian o kapurihan sa kanila. Ganun din po. Hindi natin pwedeng nakawin yung kaluwalhatian ng Diyos. Kung tayo man po ay naglilingkod, ginagawa natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Unang Korinto chapter 10 sa verse 31, sinabi ho doon, "Kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos." Kaya sa ating paglilingkod, dapat yung Diyos yung maparangalan at dapat yung Diyos yung mabigyan ng kaluwalhatian. Paano halimbawa? Hindi talaga maiwasan. Pinuri ko ng kapatid at pinuri ka ng ibang mga tao. Ano yung dapat nating maging reply o response tungkol sa bagay na ito? Luke chapter 17 sa verse 10. Luke chapter 17 sa verse 10 po, bilang isang lingkod, ito ho yung magandang saloobin o pag-uugali. Luke chapter 17 sa verse 10. Verse 10 po, kung nakita nyo na, sabay-sabay nating basahin. "Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na iniutos sa inyo, inyong sabihin, kami mga aliping walang kabuluhan, ginawa lamang namin ang aming katungkulan." Kaya kapag tayo po ay napupuri ng ibang tao, we need to say, kami ay aliping walang kabuluhan. Ginawa lamang namin yung aming katungkulan. Sa ganitong paraan, hindi natin kinukuha yung kaluwalhatian at ibinibigay natin ito sa Diyos. Kaya di ba sa prayer, madalas nating binabanggit, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Ganon din po sa ating paglilingkod. Lahat ng papuri at kaluwalhatian ay sa Diyos. Bago tayo magtapos, i-discuss ko po yung dalawang benepisyo ng paglilingkod. Mateo chapter 25 sa verse 23. Ito po yung unang benepisyo ng paglilingkod sa Diyos. Mateo chapter 25 sa verse 23. Verse 23 po, basahin natin ito, 3, 2, 1. "Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon." Kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, alam ko napapansin niyo po ito. Ano po? Kahit napagod ka, may saya. Kahit na napapagod tayo, kahit marami tayong hirap na ginagawa sa loob ng church sa paglilingkod sa Diyos, meron pa rin tayong kagalakan. Di ba may kanta? "At kahit napapagod, may tuwa rin ako." Kaya yung Diyos, kahit na napapagod tayo sa paglilingkod sa Kanya, dahil ginagawa natin yung paglilingkod sa Kanya, nagiging parte tayo ng kagalakan ng Diyos. Meron pong kasabihan ganito, "Those who are happiest are those who do the most for others." Kung ginagawa mo yung paglilingkod ng higit,
sa iba, para sa Panginoon, para sa Ebanghelyo at para sa church, ikaw yung taong higit na nagiging masaya. Pero kung wala kang ginagawa para sa Panginoon, I'm sure, malungkot ka sa Christian life. Kaya sa atin, wag ho kayong manghinayang. Kapag tayo po ay nagpapagod sa Diyos, parte po yan. Nagiging parte po tayo ng kagalakan ng Panginoon. At panghuli, tignan po natin, Apocalypse chapter 22 sa verse 12. Apocalypse chapter 22 sa verse 12. Bago po matapos yung pagsusulat ng Bible, ganito po yung ibinigay na salita ng Panginoong Jesus kay John the Baptist para i-encourage yung mga Kristiyanong naligtas. Basahin po natin yung verse 12, 3, 2, 1. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa. 1,900 years ago, naisulat na po yung salitang ito. Anong sabi? Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Anong year na po ngayon? 2024. Mas malapit na yung pagdating ng Panginoon. Kaya ang sabi niya sa atin, dala ko yung aking gantimpala upang gantihan yung bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Yung ating Christian life po, sa madaling salita, ito po ay pag-iipon ng gantimpala. Sa bawat paglilingkod po natin, meron po itong katumbas na kayamanan sa langit. Yung gantimpala na ibibigay ng Diyos pagdating natin sa harapan niya. Sabi ho, maglingkod ka man lang sa pagbibigay ng isang basong tubig sa isang tao, may gantimpala, iyon. Sa ating church, marami tayong pwedeng gawin. Pwede tayong mag-serve sa mga brothers and sisters, mag-sacrifice kapag mayroong mga Bible seminar, maglinis, tumulong at iba pa. Lahat po ng ito ay may gantimpala sa Diyos. Puntahan natin, 1 Corinto chapter 15 sa verse 58. 1 Corinto chapter 15 sa verse 58. Unang Corinto chapter 15 sa verse 58 po. Babasahin din po natin, 3, 2, 1. Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Bakit hindi po walang kabuluhan yung ating ginagawa sa Panginoon? Kasi meron po itong gantimpala. At yun po yung inaasahan natin, na pagharap natin sa Kanya, lahat ng ginawa natin para sa Panginoon ay merong gantimpala. Sinabi po ng isang sikat na preacher, if Jesus Christ is God and He died for me, then no great sacrifice can do for Him. Kung si Jesus talaga yung Diyos at Siya yung namatay para sa atin, walang malaking sakripisyo yung hindi natin pwedeng gawin para sa Kanya. Dinagdag niya pa, only one life. 'Twill soon will pass. Only what's done for Christ will last. Isa lang po yung buhay natin. Lahat ng ginawa natin para kay Jesus, susuklian niya po yun ng gantimpala sa langit. At kung ano yung ginawa natin para sa Kanya, yun po yung mananatili. Para sa huling verse, tignan natin, Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Sa verse 23 po hanggang 24. Colossians chapter 3, sa verse 23 hanggang 24. Babasahin po natin ito, 3, 2, 1. Ano man ang inyong ginagawa, ay gawin ninyo ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana, paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, muli ko po kayong ini-encourage, tapos na po yung ating Fruitful Beginning series. Marami na pong naituro at marami na po tayong nalaman. Kaya ngayon, ang inihiling ng Diyos sa atin ay maglingkod sa Kanya. If you have yung mind para pumasok sa ministry, please ask yung counseling. Okay ho? Kaya sana sa atin, gawin natin yung ating best na makapaglingkod sa Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagdating. Bago tayo magtapos, tayo pong latay muko at manalangin. Mahabaging Diyos Ama na nasa langit, maraming salamat po Panginoon
Dahil binigyan niyo po kami ng kaligtasan sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesus na dumanak doon sa krus. Lahat ng aming mga kasalanan po ay napatawad na, minsan magpakailanman. At ngayon po, iniingatan niyo po kami sa loob ng church upang magamit po ninyo. Tinutususan ng patuloy ng salita ng Diyos upang kami po ay lumago at magamit mo bilang lingkod mo sa loob ng iglesia. Napakarami pa pong mga tao ang hindi naliligtas, kaya pakiusap Ama, ingatan niyo po yung bawat isang narito ngayon, yung mga brothers and sisters, para magawa po nilang lumago at magamit in due time ng Panginoon para sa kaligtasan ng mas marami pang ligaw na kaluluwa. At dalangin po namin, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, ang iyong pangalan nawa ang mabigyan ng kaluwalhatian. Lahat po ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na sa amin nagligtas at nagmahal. Amen. Maraming salamat.